Ito po, kasi may mga nagpapanukala ng Truth Commission dito sa nangyari pong madugong war on drugs, no? May mga ganon. Pero ngayon po, dalawang kapulungan ng Kongreso is exerting effort and consuming too much time, no? Po sa gobyerno, sa hearing na ito sa iisang subject matter. Meron pong pananaw na pwede bang itigil nyo na pareho ito, ipaubaya, wag na sa commission kasi panibagong gasta yan, sa DOJ na mismo. Para po ang DOJ mangalap na po ng impormasyon at kung matibay, isampa na ang kaso. After all, yan din ang challenge po ng dating presidente. Kasuhan nyo na ako. What do you think? Tama yun. Kasi nga, kung matatanda mo yung ating pong unang partial report, no? Na kung saan nirekomenda na namin sa Solicitor General yung preservation asset ng mga companies na hindi naman mga Pilipino. Inano namin yung ginawa na po namin yan. And secondly, ito na, susunod na po natin yung tinatawag po natin mga report, no? Mga partial report then about our recommendation. And we're about to, ako tingin ko, no? Kasi papunta na rin tayo sa kampanyahan eh. So basically talaga kailangan nating tapusin ito pong pag-hear natin. Okay, sige po. So sa panghuli po, Congressman Dan, ano ang inyong mensahe dito po kay Colonel Hector Grijaldo? Kung sakasakali po na nakikinig ngayon po sa aming pong programa o kaya po maaari niya mapakinggan itong mensaheng ito. Well, ako sa akin, ang sa akin lang, huwag dahil siya magpabida kasi hindi naman siya, nakakalungkot lamang na nagsalita siya ng gano'n, ng coercion and harassment. Kailangan i-prove niya yan. At of course, we will take action on that. I heard na, hindi ko alam kasi, pero parang balita ko, na-suspend siya eh. And I have to check it out. Kung na-suspend siya, if it is this way para maka-get even sa amin, huwag naman sana. Kasi meron mga namatay na tao dito, ang dami. Kaya I hope yun lang ang tingnan niya. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.